Good evening, mapagpalang gabi. Ito, mayroon panonorin. Prosesyon. So, pinoprosesyon nila yung rebulto ni Santa Maria. Para saan? Yung rebulto yun, ginawa lang ng kamay ng tao yung rebulto na yun. Gawa sa kahoy. Lifeless. Ang masakit sa mga ganyan, yan ay sa paglabag sa batas ng Diyos. Ba't ko nasabing paglabag? Unang-una, hindi naman Diyos yun. Sigurado, dinadalangin na nila yung rebulto ni Santa Maria. Bakit? Di naman Diyos si Maria, tao si Maria. Oh. Samantalang sa Biblia, turo ni Jesus, kung manalangin ka, gamitin mo ng aking pangalan. Sabi niya, hayos sa Biblia. Tingnan natin yung Biblia. Ito, babasahin ko sa libro ng Isaias. 44:9. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan kanilang pinaalagahan. Mga bulag at tangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y papapahiya. Sa verse 10, walang may dudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. 11, tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito'y tao lamang. Kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapahiya rin. Kita nyo? Yung rebulto, Diyos-Diyosan. Kung may tunay na baril, may baril-barilan. Yung rebulto yun eh. Yung ginagawa nila, isang uri ng pagsamba yun. Sabi ng Biblia eh. Rebulto, walang kabuluhan. Ginawa lang ng kamay ng tao yan. At isa pa, tinatawag nila si Santa Maria, siya raw ang hinanan lagi sa klolo. Pero sa Biblia, meron ding lagi sa klolo binabanggit ang Biblia. Pero hindi si Maria nakalagay. Hindi si Maria ang lagi sa klolo sa Biblia. Ito, sa libro ng awit, 121, 1 and 2. Doon sa mga burol ako inapatingin. Sa klolo sa aking saan manggagaling. 2. Ang angad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumika ng langit at lupa. Sa 24:8. Tulong natin kailangan ay kay Yahweh magmumula, sapagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumika. Ang Diyos pala na lagi sa klolo ang lumika ng langit at lupa.
So si Maria kasama sa mga nilikha na nakatira sa lupa. Ngayon, sasabihin nila, hindi nila binibigyan. Hallelujah, hallelujah. Maglulubit pa sila ng kasinungalingan eh. Unang-una, meron pang prosesyon sa Biblia na iniutos ang Panginoong Yesus. Wala. Ang ginagawa nilang yan ay prosesyon na tradisyon kung tawagin yan. Salit-saling sabi. Wala sa Biblia yan. Kaya dyan sila nababatikos eh. Dahil sa kawalan nila paniniwala sa Biblia. Ang pinaniniwala nila, yung founder nila, yung pare. Yung pare, ang tagal nag-aaral ng Biblia, pero walang alam sa Biblia. Sipin mo, pati si Maria, dinadalanginan, aba Ginoong Maria. Kailan pa naging Ginoo si Maria? Ginang Maria. Kolosas 2:8. Mag-ingat kayo pang hindi kayo mabiyag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at ang mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito hindi ayon kay Kristo. Hindi pala gusto ni Kristo yan. Hindi pala ayon kay Kristo yan. Tradisyon. Lalabas, anti-Kristo sila. Yung nagpo-prosesyon, dumadalahan kay Maria, mga anti-Kristo yan, kalaban ni Kristo, o kalaban nila si Kristo. Silang kumakalaban kay Kristo. Ayon dito sa Biblia, ayon kay Pablo. Anong tawag sa kanila mga rebolto? Balikan natin yung Isaias. Meron nakalagay sa huli. Balikan natin yung Isaias. Ang binasa natin, 44, 9, 10, at 11. Tignan natin dito sa parting sa 18. Ang mga taong gayon ay mga mangmang. Yung gumawa ng revolto at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarahan ang isipan sa katotohanan. 19. Hindi na nila naisip na ang kaputol na ginawa nilang rebulto ay ginamit na panggatong sa pagluluto ng tinapay at karneng kanilang kinakain. Hindi man lang lamang nila tinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumaldumal ang sumasamba sa isang pirasong kahoy. Ayun. Yung kahoy titistisin. Yung isang kahoy gagawing revolto. Yung pinagrevoltuhan, yung panggagatong, pagluluto. Ayun ang sinasabi rito. Sa 20. Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniwala at mahirap nang ituwid at hindi siya papayag na ang reboltong hawak niya ay hindi mga Diyos. Grabe ano? Ayan ang sulat, Isaiah chapter 44 verse. Binasa natin. Kaya yung mga rebolto, ginawa ng kamay ng tao yan, hindi ba? Ewan ko ba naman? Hindi papayag na hindi Diyos sa kanilang hawak na rebolto. Pagka dinadalanginan mo yung rebolto, halimbawa, rebolto ni Maria, para mo nang pinapatay si Maria sa Diyos. Si Maria tao, ang Diyos, ang Diyos. Sino gumawa sa tao? Ang Diyos. Alang naman. Hallelujah.
May tamang panalangin ang tinuro ni Jesus. Naalala niyo pa yung ganito kayo manalangin, ang manamin nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Yung Lord's Prayer sa Mateo 6:9 hanggang 13. Oh, hindi pa ba sapat yung panalangin na yun? Ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Oh, dito naman sa libro ng Juan, ang sabi ni Jesus, ito. Sa 1:16-23, pakatandaan ninyo, sabi ni Jesus, ano mang hingin ninyo sa Diyos, sama, sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Anong sabi ni Jesus? Sa aking pangalan. Hindi sinabi ni Jesus sa pangalan ng aking ina si Maria. Kundi sabi niya sa aking pangalan. Kaya kung dadalangin ka sa Diyos, gagamitin mo ang pangalan ni Jesus sa iyong panalangin. Gaya nito. Bawa, may sakit ang iyong anak. Panginoon Diyos, mahawa ka po at pagalingin mo ang aking anak. Ito po ang aking dalangin sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Yun lang kasi. Bakit kailangan gumamit ka pa ng mga santo o santa? Ang problema, ribulto pa. Unang-una ay pinagbabawal ang ribulto. Matatawag mo ba ang Diyos sa ribulto? Sabi nila, reflection daw. Kahit anong tawag mo pa dyan, ribulto pa rin yan. Ribulto pa rin yan. Kahit anong klaseng ribulto yan, gawa sa kahoy, gawa sa ginto, gawa sa pilak, o saan man ginawa yan, iskayola, fiberglass. Ribulto pa rin yan. Ang ribulto walang buhay. Yung kahoy na ginagawang ribulto, lifeless, mga patay na punong kahoy na po yan. O, patay na punong kahoy. Gagawin mo ba yung buhay na punong kahoy? Hindi. Siyempre, papatay mo yung kahoy. Dahil ibibilad mo yun eh. Diyan mo makikita ang pagkaligaw ng tao. Ang kamangmangan. Pag nasita mo sila, pag sinabi mo yung katotohanan, sila pa yung nagagalit. Ang sagot nila, ba't ka nakikialam? Kaya ka lang nakikialam kasi maling ginagawa ayon sa Biblia. Kasi wala naman nakalagay sa Biblia. Kung maging si Maria, wala sinabi si Maria na igawa niyo ako ribulto at dasalan niyo ako ng rosaryo. Wala kang mababasa ang ganyan. Oh. Ang katwiran nila, mas maganda raw dumaan kay Mama Mary. Kasi nanay siya, mas mabilis. Mabilis daw matugunan pagka dumaan ka kay Maria kasi nanay siya. Saan mo naman natutunan yan? Meron sila librong ganyan eh. Walang ganyan. Ang nakalagay gano'n. Sa Biblia. Biblia kinuha ko para mabasa nyo. Poemen Bible. Ang Biblia ng mga pastor. Kahit tayong Biblia ang Katoliko eh, basahin nyo yung mga binasa ko. Kung hindi nakalagay yon. Kaya bawal po yung ganyan. Mga prosesyon, nobena, kung kani-kanino sila nagno-nobena. Walang ganyan nakalagay sa Biblia. Tinuro na po ang tamang panalangin. Ba't hindi na lang natin sundin yung tinuro na nakasulat sa Biblia? Ba't kailangan kagawa ka pa sarili mong... Kaya kumisan po, ang daming naloko ni Satanas. Nabola si Satanas. Nadagit ni Satanas. Ayaw nilagay sa Satanas, sa totoo lang, ginagawa nila yung gusto ni Satanas. Eh bakit? Ano ba si Satanas? Eh di ililigaw ka niya. Yung ayaw ng Diyos, yun ang gusto ni Satanas, yun ang ibibigay sa iyo. Tapos sasabihin nila, sumasayaw daw yung ribulto. Saan ka nakakita sumasayaw na ribulto? Unless na meron kayong gagawin dyan sa ribulto na yun para sumayaw. Wala.
Patay na kahoy nga yan. Bakal, bato, simento, kung ano man yan. Mapapasayaw mo ba yan? Kahit magicero ka. Hallelujah. Sige, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ang pagbubulgar ng katotohanan ayon sa salita ng Diyos o Poimen, ang Biblia ng mga pastor. God bless us all po. Bye-bye. Umiwas po kayo ha sa maling turo. Ang mali ay mali. Hindi po nagiging tama ang mali. Pag sinabing mali, mali na po yan hanggang sa wakas. Kaya mali nga eh.